Sugatan po ang driver ng isang pampasaherong van sa Davao City kasunod naman ng isang pagsabog. May ulat on the spot si Tech Ocampo ng GMA Davao. Tech? Yes, Connie, bandang alas 9:30 ng umaga kanina, biglang nagulantak ang mga residente ng magkaharap na condominium sa Ecoland Drive, Davao City. Kababa lang ng mga pasahero ng van sa SM Ecoland at biyaheng galing Midsayap, North Cotabato. Nang makalayo ang van sa terminal nito ng mahigit kumulang 200 metro, bigla na lang sumabog ang bandang likurang bahagi ng van. Sugatan ng konduktor ng van na nakilalang si Tata Bisanes. Wala namang sugat ang driver na nakilalang si Herman Daan. Pagdating ng bomb squad, agad tinurdo ng lugar sa posibleng secondary bomb. Pinaikutan nito ng mga K9 units para masiguro wala ng eksplosibo ang van. Base sa initial investigasyon ng kapulisan, isang IED o improvised explosive device ang sumabog. Kinukumpirma pa kung anong klase at ano ang triggering device ng naturang eksplosibo. Hindi pa kinumpirma ng kapulisan kung may kinalaman ba ito sa terorismo o isang isolated case lamang. Wala namang iba pang nasugatan sa pagsabog. Connie? Tech, wala pa rin bang natutukoy na suspect dito naman sa nangyaring pagsabog na yan? Wala pa, Connie, no? Inaalam pa ng mga otoridad. Bukod sa alam nila na kinumpirman nila isang improvised explosive device ang sumabog, inaalam nila kung anong klase ito at ano ang naging triggering device nito. Pero may mga pagdudang otoridad na baka posibleng pananakot ito dahil wala namang pasahero ang van na sumabog ito, no? Pero hindi rin nila dinidiscount ang possibility na it could be posibleng terrorism related dahil nga baka hindi lang tumugma o hindi lang na timing na pagsabog ng van, wala ng pasahero. Ito ang ilang mga anggulo na kinukonsider ngayon ng mga kapulisan at sa ngayon wala pa rin grupo silang tinutukoy kung sinong nasa likod dito at wala pa rin nagpaalam kung wala pa umaako sa nangyaring pagsabog. Nagtaas ba ng alert level kumbaga ng pagmamando o pagpunta dun sa may area na yan ng pagsabog, yung mga pulis naman? Yes, Connie, no? Actually, ang buong Davao naka-red alert na. Ito yung isang tinatanong ngayon, ano, kung bakit paano nakalusot ito. Dahil alam nyo, dito sa Davao City, masyadong higpit ang yung mga otoridad, especially yung tinatawag natin na Task Force Davao. Both north and south entry and exit points ng Davao City, talagang binabantayan yan. Ito nga, nakapagtataka kung bakit nakalusot ito at muntik pang nakadamay ng mga ibang tao dito sa terminal sa may Ecoland. Alright, maraming salamat sa iyong pagbibigay sa amin ng update na yan. Tech Ocampo ng GMA Davao.